Tumawag nga pala sa akin si Congressman. Oo. Si Congressman o. Si ano, di ba kakatawag lang sa'yo si Mr. Willie Ong? Si Willie. Oo. Ang kabady kong doktor. Oo. Wala, bakit nagkaganon pala yun? ay wala kaming magagawa kahit mga doktor kami. Oo. At talaga namang nagkakasakit ang tao. Oo, normal na. Mapapayo ko lang sa'yo, Doc. Magpagaling ka. Oo. Alam mo naman, malaking posisyon mo dyan. Alam mo na kung sino papalit. Pero, Doc, Talagang marami talaga mga opportunity dumarating sa'yo. Oo. Ngayon, may cancer ka. Oo. Ngayon, healthy ako ngayon. Alam mo na. Alam na kung susunod na kabalata. Siyempre, ang mga interview mo dyan sa TV. Sa Wilson, Doc Willie Ong. Alam mo na yan. Pero, doktor na pwedeng pumalit sa'yo. For the meantime na wala ka dyan, pwedeng ipalit yung pero pag wala ka na, siyempre, ako muna susunod. Pero ipapanalangin kita, Doc. Idol kita, kabady kita. Hindi mo naman kayo, Doc John, inaagawan sila ng position ngayon. Hindi. O nagmamadali ka naman para makuha mo yung nila. Siyempre, nandiyan na tayo. Oo. Hindi natin, Siyempre, kung sakali lang mamatay siya. Oo. Alam mo na, Doc. Parang yung sinabi mong dasal, pinagdarasal mo na magpaalam siya para ikaw lang kasunod. Parang gano'n nga. Di, biro lang. Biro lang, Doc, ha? Magpagaling ka dyan, Doc. Kaya pasaya ka lang namin, Doc. Alam mo pa yung carcinoma cancer? Oo. Hindi pa, yun pala out of 1 million na tao, isa ang mayroon na ganyan. Yan? Oo, carcinoma. Carcinoma cancer. Ay galing daw yan sa stress na isang tao. Hindi pa sa kaya once na may stress ang isang tao, nagdudulot siya ng cancer sa katawan. Nag-perform siya, naka-accumulate siya ng cancerous cells sa katawan natin. At ito'y tinatawag na carcinoma cancer. According sa kanyang interview, ang mga buzzer niya dapat sa mga vlogger ay wag daw nating intindihin yung mga buzzer, mga comment na negative. May positive lang daw mga sabi niya. Pero, di ba, tulad mo, nag-vlog ka rin, nagsishow ka rin ng mo, nagsishare ka rin ng mga experiences mo, mga daily vlog mo. Di ba, pag mayroong mga, di may iwasan na, siyempre, ang tao, may kanya-kanyang kaisipan, depende sa response ng kanilang kaalaman, di ba? So, paano mo na-prevent na kung paano iwasan yung na-stressful na mga comments or response nila? Paano? Kasi ako, pag may nag-comment sa akin, hindi ko talaga hindi ko alam kung paano tatanggapin yung mga comments nila eh. May maganda, may di maganda. So, naapektuhan pa rin ako pagdating sa mga, kasi hindi naman tayo perfect eh. Paano mo hinahandle ang mga bagay? Alam mo, Doc, there's some experience. Way back 5 years ago, nagkaroon na akong tinatawag na, kung magsasabihin natin na 100% na dumating yung stress sa akin. Pero iniisip ko na ano ang magagawa ng stress sa'yo. Napakalaki ang dulo dyan. Number 1, family mo. Pangatlo, financing mawawala yan sa'yo. Pangatlo, yun ang matindi. Mamamatay ka. So yun ang tatlo na yan. Isipin mo yan. Family. Pera. Mamatay ka. So iniisip ko na instead na talagang down to earth na ako, nag-isip ako ng paraan. Paano mo labanan ang hagupit ng bagyo? Siyempre gagawa ka ng paraan para hindi matumbang yung bahay. Tama ka din. Tatalian mo. Ang ibig kong sabihin yan, gumawa ko ng paraan para hindi ko makuha yung tatlong bagay na yun. Ito-twist mo yung brain mo. Yung stress na yun, gagawin mo project. Yung pala, pag stressful ka, gawin mo yung tulay. Ibig sabihin, kapag may problema ka, gawin mong tulay. Gagawin mong tulay, apatan. Kasi ginawa ko yung idol ko ang Panginoon talaga. Ganito yan.
If you think God is smaller than the problem, nagkakamali ka. Isipin mo, ang Panginoon ay mas malaki sa problema. Tama. Napakaganda ng ano na yun. Ang punto na yun. Ang Panginoon mas malaki kaysa sa problema. Tama kasi. All is vanish away. Kung talagang isipin natin ang Diyos ay mas malaki sa mundo, mas malaki sa problema. Yun yung simple logic. Simple logic. How you can live comfortably, peacefully, lovely, peace of mind. Ganon. Kaya importante talaga sa bawat haloy ng buhay na kasama yung pag-ibig, yun, no? Tama. Ikaw, Dok, tanungin kita. Ibalik ko yung question sa'yo. Ang ganon tanong. Paano mo na-cope up? Paano mo nagkaroon ka ng challenge sa buhay? Na ikaw naging successful entrepreneur dito sa Pilipinas? Actually, marami rin akong mga pinagdaanan. Iba't iba. Bawat daan o bawat project na sisimulan ko, may kanya-kanya silang problema. Ibig sabihin, may kanya-kanya silang challenges. Bawat project, bawat daan, may kanya-kanya silang consequences. So, ibig sabihin, iba-iba talagang strategy ang gagamitin mo. Iba-ibang technique. Oo. Tapos, ang paraan na ginagamit, by experience at by research. Tama, by experience and by research. Kasi yung experience ko, andun na sa isip ko yan eh. So, kukuha lang ako ng mga tamang idea o skills para i-apply ko doon sa project na yun. Pag hindi akma, magre-research ako, which is takes time para ma-resolve yung bagay na yun. That's good. Ganun ang strategy ko. Simplified, mathematic. Kaya, sa ngayon, dahil sa naging successful na entrepreneur, nakakuha ako ng mga nakabili ako ng ilang isla dito sa pag-aari mo. Ay, Dok, matanong nga pala. Dahil ikaw ngayon may-ari ng isa sa mga private plane ni ikaw ay pinamanahan at ikaw lumaki ang iyong negosyo at nagkaroon ka ng mga iba't ibang negosyo sa iba't ibang mundo, mayaman ka, nagkaroon ka ng ari-arian, mayroon kang airport, nagkaroon ka ng aeroplano, helicopter, something that is, hindi na siya basta-basta. Ano ang gagawin mo ngayon? So, dyan ang nasabi ko, 10 years ago, naalala ko pa hanggang ngayon, na ang pagbabago ay laging nandyan. Ang nakaraan ay nakalipas na at ang bukas ay hinaharap pa. Kaya, ano man ang mangyari, nandun sila, nandito ako, at yung mga may problema dyan, huwag kayong lalapit sa akin at ako'y nasa Kamurawayan. Ang tanong ko, Dok, ay, halimbawa, nasundong ka na sa tuktok ng karo, ang tawag nito? Kamurawayan. At mayroong tumawag sa iyo na emergency. Oo. Kailangan ko lang tulong nyo, Dok. Kailangan kang pumunta rito. How do you react sa mga ganong emergency case? Actually, sa buhay, marami na akong mga na-encounter ng mga emergency. Ako nga, madalas na ako napupunta sa mga emergency na yan. Pero ako yung pasyente. Oo nga pala, no? Hindi ako pupunta para tumulong sa kanila. Ako talaga yung tutulungan nila. Ikaw yung 50-50 na yung lagay. 50-50, no? Pero dahil sa natuklasan natin, yung tamang timpla ng buhay, yung tamang balance, yung tamang, alam mo na, kung sabihin, kung ano man ang iniisip ninyo, yun na yun, napunta tayo sa tinatawag na Kamurawayan, double quote. Ano nga yung Kamurawayan? Kamurawayan, nasa tanikala, nasa kasarapan, nasa nirvana. Wow. Nasa isang lugar yan na ako nirvana? Parang kanta yun Nirvana. Kasi nandun kasama kami yan, si Air Supply, si Nirvana, ako naman doon. Ay, natandaan ko na. Nung nandan ako sa LA. Tumawag ka pa nga
Oo. Oo. Nasa Ilika. Kasama ko si Michael Jordan. Michael Jackson. Michael Jackson. Hindi, sunod kay Michael Jackson. Puta kay Michael Jordan. Oo. Nakita ko pa nga noon, si Michael Jackson, may dala-dalang bola. Sumasayaw. Oo. Kaya tinawag kita doon. Confused ako ng... Nagkamali ako eh. Si Michael Jordan, pumunta ko. Kumakanta, Michael Jordan. Nagkapalit yata ito ng talent. Nakita ko naman si Michael Jordan, basketball. Basketball naman. Mga kasi sila, sa mga well-trained ko dati, na you have to be adaptable and flexible and yung pala, type of person. It's a prank. Na-prank ka? Na-prank ako. Ikaw na nga yung magaling mo prank. Napaprank ka. Tapos tinawagan ko. Tinawagan kita. Paliparin mo yung helicopter. Punta tayo ng Las Vegas. Ay, oo. Kasi nabatrip ako nun eh. Oo. Punta tayo ng Las Vegas. Nakita ko, nagsugal. Nakita ko si Pacquiao. Nagsugal. Talaga? Natalo ng 1 trillion. 1 trillion? Oo. Pulang kalahin mo si Pacquiao kaya pala nawala ng time na yun. Sabi sa akin, Doksek! Pacquiao! Musta? Natalo ko Doksek ng 1 trillion. 1 trillion? Kaya ka umutang sa akin noon. Ay, kaya pala. Kaya tinawagan kita. Ipadala mo dito ang 4 billion, 4 trillion. Naalala ko yan. Naalala ko yan. Pinadala ko through helicopter. Natanggal yung isang ilis eh. Umilapon yung pera. Imikot-ikot yung helicopter. Kaya pala yung mga Las Vegas. Umula ng pagpapala. Yun. Pera ko yun. Padala ko yung sa kaya salamat. Pero, imbis na papunta kay Pacquiao, umula ng pera sa Las Vegas. Sa Las Vegas napunta. Kaya mayaman na mayaman. Isa sa mga nakakuha doon ay si Kibuloy. Si Kibuloy. Kaya pala pumunta doon. Si Kibuloy. Si Kibuloy. At naman trip ako kay Biloy. Bakit na naman? Kasama niya si Ko. Si Ko? Oo. Saan ginagawa ni Ko? Alam mo no, lovebirds. Yung pala. Sabi ko, anong ginagawa mo, Kibuloy? Ba't kasama mo si Ko? Sabi niya, I am appointed son of God. Kaya kahit anong gawin ko, I will stop the world. Yun ang sabi niya sa akin. Sinabi niya sa akin, alam niya ang push button. Bakit siya ngayon nakulong? Kasi hindi binigay ang push button. Ang vibrator ng mundo. Sa akin! Sa'yo! Sa akin! Sabi niya, mayaman siya. Mayaman siya. Nakita ko naman yung utang perang padala mo. Galing sa aeroplano. Kinarga niya. Kinarga niya. Alam mo nakuha ni Kibuloy kung magkano? 1 billion. 1 billion? Hindi kasi ang dala-dala mo, 4 billion. 4 billion? Pinadala ko. Ang problema, kaya nakadami si Kibuloy na nangulekta ng pera, yung pala yung mga alagad niya. Yung palang trabaho na Kibuloy doon sa Amerika, naghingi ng mga ng mga pera-pera doon sa Amerika. Nanghingi. Tapos, grabe. Yung nababaan ng helicopter, aeroplano, nag-scatter yung pera. Yung pala yung mga alagad ni Kibuloy. Mga alagad niya? Puro? 40%. Kaya 1 billion nakuha niyang kwarta. Diniploy sa kanyang mga van. Grabe na yung Kibuloy. Buti na lang nahuli ngayon. Kaya na ngayon. Tinawagan kaya si Duterte. Duterte! Mr. President, anong gawin natin sa pera ni Kibuloy? Dala-dala ni Kibuloy yung 1 billion. Utang ina. Huli dyan. Kahit dyan kamali ko. Huli dyan. Ikaw pa lang salari noon. Ako ang salari noon. Kaya nahuli si Kibuloy. Kaya ngayon lahat. Sa akin na. Vibrator ng mundo, yung push button. Saan dito sa akin? Pati yung kaya may 1 trillion. Sa akin lahat. Sa'yo na ilagak. Alam mo kung nasaan? Ang pera? Vice, di ba tinanong si Vice? Si Vice. Kung nasaan si Kibuloy? Anong sagot ni Vice? Nga. Ang sabi ni, nasaan ba si Kibuloy? Nasa langit. Sabi ni Vice, hindi ko alam, nasa langit. Kaya kung tanungin ako, kung nasaan, ang sagot ko, nasa lupa. Pero balita ko dito mo, hindi nila.
itinago mo si Kids. May, Bago mo pinahuli. may satellite si Kibuloy ngayon, malalaman tayo kung nasaan tayo. Sikreto lang. Sikreto. Oo nga pala. Alam mo itong ininom namin? Coffee. Supply ito ni Michael Jordan. Michael Jordan? Oo. Sabi niya, partner, kapag kayo pumunta ng isla, itong ipapadala ko sa'yo. Alam mo itong isang baso lang ito? Oo. 0.5 billion. 0.5 billion ang kagad. Oo, pero tinatapo ko lang. Wala lang ang pera sa akin. Wala lang. Binigyan kasi sa'yo niya. Kasi, balita ko nga sa doc, yung isa daw sa ingredients ng gamot mo, pawis ng butike. Gano'n ba kamahal yun? Mas matindi pa yan. Pawis ng tuko. Pawis ng tuko? Oo. Nag-aralin scientist yun. Bogrit siya pigalo-halo ko.